Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio sa buong 2 weeks na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pala. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up po ang energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Hindi ko mapantay. Okay na yan. So, ang bida natin ay babae. Pero pwede rin naman sa lalaki kung introvert siya. Pero mas tatamaan ng reading natin ay babae. Okay? Ito yung description para makilala nyo kung kayo ba to or kakilala nyo. So, yung description, bukod doon sa gender na sinabi ko ay may jowa to. Pero hindi siya kasal. May karelasyon lang. Okay? Saka wala siyang anak. As in, jowa-jowa lang. Pwede rin nag-live-in. Pero again, hindi kasal. Walang anak. Pwede rin na teenager to. 29 years old. So, kunin nyo lang yung description dyan sa mga sinabi ko na fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, anong meron dito? May justice pala, no? Page of Cups, the Fool, at 3 of Wands. Ano kaya tong justice? Para mag-lead dito sa the Fool. Ito yung bida natin, ha? So, alamin natin muna tong justice. Oh, Wheel of Fortune. Ayan. Emperor. Ano to? Knight? Oh, Knight of Cups. Justice. Karma ba yung justice natin? Teka. Ano ba to? Page of Honeypots. Page of Cups. Mukhang karma siya eh. Yun yung paparating dito. Depende sa inyo. Sa iba sa inyo. O kakilala nyo na naghahangad ng karma. Kasi ano to eh, ito na yung lover boy. O lover. Pero yung lover niya, ito description. Kasi nga, syempre, general reading to. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi kung dito para sa inyo, edi para sa kakilala nyo to. So, yung lover boy, nung bida nating babae, probably, mas matanda sa kanya. So, again, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo, sa kakilala nyo. Kasi ano to eh, emperor. Biruin mo from page naging emperor. So, probably may big age difference. Okay? Big age difference. Emperor. The emperor natin. Siguro yung partner niya ay may anak na. Or kasal. Pero ito di kasal oh.
Di siya kasal, pero kasal na to. Sabagay, nangyayari talaga yun sa totoong buhay. Baka separated na to or nasabi siya sa third party. OMG. But anyways, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo, ha? So, kasal. So, kung di kasal, di baka mayaman. Kung di mayaman, di may business. Kung walang business, di may career. Kung walang career, baka pensionado. Senior, boss, o boss nyo to. So again, kunin nyo lang yung mga sinabi kong clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo sa kakilala nyo. Pero yun yung lover boy dito na parang makakatanggap ng justice o karma. Kasi once na dumating na tong karma sa lalaking to, doon pa lang tatakbo tong the fall. So magkakaroon ng reset. Kumbaga, pag dumating na yung karma, doon pa lang mag-start all over yung buhay ng babae. At doon niya maisipan mag-explore ulit ng bagong option o magsimula ng panibagong yugto ng buhay niya. Ganun ang dating dito sa Three of Wands natin. Doon pa lang siya magkakaroon ng new perspective. Ganun. New vision para sa buhay niya. Parang gusto niya munang karmahin yon yung person niya bago siya move on, in short. Anyways, so love reading to na. Dahil dyan, kakaroon tayo ng clue. So para malaman nyo kung para sa inyo ba to, ito yung clue natin. Ito yung person o partner ng Scorpio. Sa reading na to, so possible zodiac sa niya ay Capricorn, Aries, or Gemini. Ngayon, kung hindi para sa inyo yung reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo kakilala o idol, ito yung zodiac sa niya. Pisces, isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or kapwa Scorpio. 8 minutes na pala to. So, kuha tayo ng ibang deck. Ibang senaryo. Tingnan natin kung magdurugtong. Pero pag ganito, usually di sila nagdurugtong. Pag nag-iba na ako ng deck. Pero malalaman pa rin natin. Tingnan natin. Teka. Wala namang Page of Cups kanina, no? Ay, Knight of Cups to eh. Kanina, Page of Cups. Ngayon, Knight. So, hindi sila magkarugtong. Tingnan pa natin. Hindi sila magkarugtong. Walang mulit eh. Walang mulit na card. Ano to? Oh, ito maganda. Ano kaya tong lover boy natin? Teka, parang may Knight of Cups nga yata kanina. Oo nga, Knight of Cups. Meron pala talaga. Kaya pala parang nag-register sa utak ko na may Knight of Cups. So, magkarugtong pala to ng kwento natin dito. Kaya lang nalimutan ko na yung sequence ng card. Magkakasunod-sunod. Parang ganito, no?
Magkarugtong pala yung kwento natin. Umulit to eh. So, ang dating kakarmahin nga, di ba? Yung lalaki. Eto, babalik siya eh. Babalik siya. Ayun, darating siya. Siya yung lover boy dito. At gusto ng recovery. Kasi recovery to eh. Reconciliation. Kaya lang may stuck yung iba sa inyo. Di nila alam kung i-welcome back ba nila tong taong to after all. Di ba? Na nangyari. Na pain. Hindi ko lang masabi kung anong nangyari, kung nag-cheat ba siya, anong ginawa niya sa past, kung may masama ba siyang ginawa. Malamang, di ba? Pero, hindi ko nga lang masabi kung anong specific na ginawa niya. Kung nag-cheat, nagnakaw, naging abusive, in general. Basta kakarmahin siya. Okay? Tapos darating, magbabalik, magkipag-ayos. Kaya lang, feeling stuck nga yung iba sa inyo. Hindi nila alam kung tatanggapin pa ba? Kasi nga, baka umulit siya ulit. Di ba? Kaya, somehow parang mahirap magdesisyon. Kaya lang kasi temperance. Temperance tong ano, yung huli natin. So, yan yung reconciliation, di ba? Aha. So, ang mangyayari pala, sa buong tinakbo ng reading, edi, kakarmay yung lalaki, no? Tapos, nung nakita na nung babae na kinakarma na yung lalaki, doon pa lang niya may isip-isip mag-move on. Ngayon, nung kinarma yung lalaki, doon din niya naisip-isip na magbalik ulit doon sa babae. Ngayon, nung bumabalik na yung babae, ay yung lalaki doon sa babae, nahirapan magdesisyon yung babae. Kasi nga, naisip-isip din niya na baka umulit lang ulit yung lalaki sa ginawa niya sa past. Pero, tingin ko, magkakayos din sila. Yun nga lang din natin masabi ko, as lovers again. Kasi hindi siya ano eh, hindi siya ano ba yun? Judgment. Kung judgment yan, may pag-asa. Kasi, di ba, yung sa judgment, yung mga coffin doon na nabuhay ulit yung mga patay. So, yung coffin, sinisimbolize niya yung ending ng relasyon. Tapos, nabuhay ulit yung mga, grabe nabuhay, resurrection. Nabuhay yung mga, patay. So, parang nabuhay ulit yung relasyon. Kaya lang ano to eh, reconciliation, ano siya eh, parang balance o agreement. Win-win solution. Tingnan natin. Eto, gamit tayo ng ibang deck para maiba. Maiba yung energy. Tingnan natin anong klaseng temperance to. I mean, anong klaseng reconciliation to? As friends lang ba? O bilang parents na lang? Kung may mga anak sila? Kumbaga, co-parenting? O as lovers again? Tingnan natin. Anong lalabas dito? Ay, sight. Tingnan natin. Ito, lalaki. Ito na yung lalaki.
Ano to? Well, tingin ko as parents na lang kung may anak sila. Kasi malabo na dito eh. Dahil clouds to. So, ang dating sa 2 weeks na to, since nandun nga tong baliktad na 2 of swords natin, ito. Kasi nahirapan siya, di ba? Hindi naman kasi madali magpatawad. Saka, hindi madaling ibalik sa simula ang lahat-lahat. It takes time, di ba, to recover. Pero sa case na to, kung sakaling magbalik man yung lalaki, halimbawa lang may anak sila, edi magiging in good terms sila. Alang-alang sa mga anak. Pero hindi pa muna as lovers. Mm-hmm. Kasi in pain pa rin yung babae dito eh. Dito sa lalaki. Kaya ito, medyo confused pa rin yung topic ng reconciliation as lovers again. Pero kung wala silang anak, edi as friends. Kasi wala tayong indicator dito na as lovers again. So, parang in good terms na lang sila. Sa ngayon, okay? Sa 2 weeks na to. So, dahil magkarugtong lang sila, wala tayong clue. Di ba? Kasi nailagay ko na yung clue kanina eh. Dito na lang tayo sa susunod na deck. Na pang ibang information o scenario na maaari nating makita dito sa teka, sa susunod na deck. Naipit yung card hindi nyo makita, teka. Nako, time consuming to. Sorry. Anyways, magsimula na tayo. Nine of Hearts. Ay, parang Nine of Spades. Dulo. Maganda ba yan? Maganda yung 9. 9 of Cups. Cups. Hearts. Medyo problematic yung 9 of Spades eh. Kasi ang dating, may magandang pangyayari na maaaring mangyari sa buhay ng iba sa inyo. May wish silang maaaring magkatotoo. Wish, dream, o may good news na paparating. Kaya lang, may kakibat din siyang negativity. So, paano yun? Diyan papasok yung may magbubukas na pinto at may magsasara rin. Ganun. Or may kailangan kayong i-let go muna bago dumating tong new opportunity. Parang, may babawiin sa iba sa inyo kapalit nitong good opportunity. Or, sabihin natin kay inggitan. Yun yung negative energy na pwede nating ma-pick up dito. So, may darating na good news, di ba? Sa buhay ng iba sa inyo. So, ang negative ay kay inggitan. Or, pwede rin hindi nila gusto hindi gusto ng iba sa inyo yung darating na good news. Anyways, magpalit na tayo ng card dahil
medyo hindi ko gusto yung energy. So, ano to? Parang diamonds. 6 of diamonds. At 2 of diamonds. Well, sa ganitong part, tatama lang to dun sa nasa pangalawang marriage. Okay? Yung kinasal talaga sila, nag-annul, divorce. Ayan. Tapos nagpakasal ulit. Doon to tama. Kasi ang dating, baka kaproblema siya sa relasyon niya o sa career. Particular sa business. So yun, maapektuhan yung love life at career niya. Love life or career. Alin man sa dalawa. Pero hindi mawawala dyan yung possibility ng third party. Pero siguro, i-general ko na to. Kasi, malawak yung sasakupin ng reading na to. Hindi lang yung kasal yung sinabi ko. Yung second marriage. I-general na natin. Okay? Lahat ng in a relationship. Pero lalagyan ko yan ng clue. Kasi alam namang lahat, di ba, na in a relationship ay tatama ng reading. Pero ang clue ko nga lang ay yung mga nasa relasyon. May tendency ng third party situation, or kung di man ganun ay for some reason hindi kayo tanggap ng third party, like parents, siblings, may mga third party o ibang tao na ayaw sa relasyon ng iba sa inyo. Kung dito literal na third party o third lover. Third party o other lover. Yun nga, third party as parents, siblings, friends, kamag-anak. Ganun. Ayaw sa relasyon ng iba sa inyo. O mapapansin nyo, parang ayaw ng iba sa inyo. Ayaw nila sa iba sa inyo. Okay? Mapifeel nyo yun. Dito yun mapifeel sa 2 weeks. Ito yung partner. Aries, Libra, Cancer. So, yan yung partner o person. Kung di tumama sa inyo, di baka tumama sa kakilala nyo. O idol, Taurus, Sagittarius, Scorpio. So, kapwa nyo, Scorpio. Ay, 24 minutes na pala to. Sobra na ako sa reading. Kaya mag-end na ako. Kukuha ko ng 3 cards. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to for the whole 2 weeks. Oh, marriage. So sabi, marriage. The fairies join you in celebrating wedded bliss. Ito yun, yung 9 of Cups natin, Your desire is within reach. Para siyang wish come true. Have faith as everything is working in your favor. Ito, do some research. Teka, ayusin ko lang. Para pantay.
Ayan, ayaw mo na. Basta malaga na pabasa. Teka lang. Ayan. Do some research. You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.